Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasama ang 12. Palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa hindi kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kung hindi ang dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kaniyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kaniyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalangin ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kaniyang mga turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kaniyang nasabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninuman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kung hindi nananalig na mangyari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala.
Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa paglilinis ng Panginoong Jesucristo sa Templo ng Jerusalem. Matatandaan natin na ito ang templong itinayo ni Haring Solomon upang manahan ang kabanang tipan. Subalit dahil sa pagkakasala ng mga taga-Huda, ang lungsod ng Jerusalem ay sinalakay. Pati ang templo nawasak at ang kaban ay kinuha. Ang templo po, mga kapatid, ay itinuturing na tahanan ng Diyos. Kaya't nararapat bigyan ito ng tamang paggalang at nararapat na pagkalinga. Subalit narinig natin sa Ebanghelyo kung paanong tila naging palengke ang templong ito. Kaya ano ang ginawa ni Jesus? Pinagtabuyan niya ang mga kalakalan, lalong-lalo na ang mga namamalit ng mga salapi. Ipinaliwanag ni Jesus Nazareno na ang templo ay ang bahay ng Diyos Ama. Subalit, ito ay ginawang pugad ng magnanakaw o sentro ng kadayaan. Maliwanag, mga kapatid, hindi galit si Jesus Nazareno sa mga taong nagtitinda at nangangalakal. Galit siya sa mga pandaraya at pagnanakaw na nagaganap. Uulitin ko po, hindi galit si Jesus Nazareno sa mga nagtitinda at mangangalakal. Ang punto dito ni Jesus, itigil ang pandaraya at pagnanakaw. Mga kapatid, tunay ngang hindi kalugod-lugod sa Diyos ang anumang uri ng pang-iisa sa kapwa, pandaraya o anumang uri ng panlalamang, lalong-lalo na ang pandaraya. Hindi katakatakang ganito kabigat at kalalim ang pagpapahalaga ni Jesus Nazareno. Nais ding bigyang pansin dito ng ating Panginoon ang kabanalan o kasagraduhan ng templo bilang tahanan ng Diyos. Kaya nga po sinabi sa Ebanghelyo sa araw na ito at itinuturo din sa atin. Pahalagahan natin at bigyan natin ng nararapat na respeto ang simbahan, ang tahanan ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, pagmasdan ninyong mabuti, pagkatapos ipaliwanag ito ni Jesus Nazareno, pinagsikapan
ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang masagawa ito, sapagkat maraming tao ang sumusunod at nagtitiwala sa mga aral ni Jesus Nazareno. Kaya nga magandang tanungin sa mga sandaling ito, paano ba natin pinahahalagahan ang ating simbahan, ang pook dalanginan, ang tahanan ni Jesus Nazareno? Itinuturing ba natin itong banal at sagrado? Nagdadamit ba tayo ng nararapat? Inihahanda ba natin ang ating mga puso't kalooban sa tuwing tayo ay pupunta sa tahanan ng Diyos upang makipag-usap at dumalangin sa Kanya? Mga kapatid, lagi po nating tatandaan, walang hinangad si Jesus Nazareno kung hindi ang mapabuti tayong lahat. Nais ng Diyos na sa ating pagsisimba, sa ating pagdalaw dito sa Kanyang tahanan, higit pa sa ating mga kasuotan, na ihanda nating malinis ang ating puso, kaisipan at kalooban. Ito ang mahalagang paghahanda na dapat nating ginagawa. Kaya nga, kung ikaw ay may pinagdaraan ng mabigat sa mga oras na ito, kung ikaw ay may malubhang sakit at karamdaman, sa ating mga televiewers, online viewers, sa iba't ibang tahanan, o kaya naman nakatutok sa ating live streaming, huwag kayong mag-alinlangan. Sinabi ni Jesus sa bandang huli ng Ebanghelyo, huwag kayong mabahala, manalig kayo sa Jesus Nazareno, ang ating kakampi at takbuhan. Inaanyayahan tayo ni Jesus na ihanda ang ating sarili para sa Panginoon. Kung anuman ang hilingin mo na may kalakip na pananampalataya, ang sinabi ni Jesus, tiyak yan, pakikinggan ka ng Ama. Subalit sa pagtugon ng Panginoon sa ating mga kahilingan, gawin din natin ang ating mga parte at responsibilidad. Pahalagahan natin at sundin ang mga utos ng Diyos. Ihanda natin lagi ang ating mga puso sa ating pagdalaw at pagbisita sa Kaniyang tahanan. Patuloy tayong magmalasakit at magmahal. At higit sa lahat, iwasan natin ang anumang makapagdudumi sa ating mga puso, gaya na lamang ng panlalamang, pang-iisa at pagnanakaw. Mga kapatid, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kalakip ang matibay na pananampalataya. Idilog natin sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan at pagsusumamo ng puso. Tiyak yon, ang lahat ng ating panalangin may kasagutan sa ating Panginoon. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.